Ito ho, tila napilitan na ho si Senator Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na imbitahan na po itong sina dating Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez sa sinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nung una ay ayaw na ayaw ho ni Senator Ping Lacson na ipatawag ang dalawa at dahil sa issue po ng interparliamentary courtesy. At ngayon, nag-resign na rin si Zaldico bilang kongresista, ay talagang pwede na rin ipatawag. Pero, ang nakagulat ay bigla kong nagbago ang isip ni Senator Ping Lacson. At talagang kinukulit ho siya nito ni Senator Marcoleta na dapat ipatawag imbitahan. Alam niyo kasi kung iimbitahan, pwede naman talaga At hindi naman uobligahin, iimbitahan lang iimbitahan at hindi po ito lalabag sa interparliamentary courtesy. Katulad po ng ginawa ni Senator Marcoleta dito po kay Congressman Toby Chanco, inimbitahan niya. At yan nga po ay natuloy at nagtungo po, dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayun ho. So, eto, babalikan lang ho natin, mga kababayan, yung pangungulit ni Senator Marcoleta at buti na lang talagang siguro narindi na rin ho itong si Senator Ping Lacson. At least yun, ipatatawag na po ito pong si dating Congressman Zaldico at maging ito pong si dating Speaker ngayon Leyte Congressman Martin Romualdez. Panoorin po ninyo, mga kababayan, ito hong pangungulit. At marinig nyo talagang si Senate President Tito Soto, una. Marinig nyo ho sa background talagang parang nakukulitan na ho sila. Pero maganda rin ho at ibinunga dito ho nga pangungulit ni Senator Marcoleta at least ngayon ay makakasipot na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ito pong si Zaldico at si dating House Speaker Martin Romualdez. Panoorin po ninyo. Ito, balikan lang ho natin yung pangungulit ni Senator Marcoleta. Ito po. And Mr. Chair, lastly, may I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. Chair. And that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes, Mr. Is that, yeah. You will, Yeah, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but when he was invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend any invitation to I was the representative. one who invited him when I Well, was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. O yan ho, napanood nyo ho mga kababayan at ang pahayag at ni Senator Marcoleta at sa pagitan po ni Senator Ping Lacson. Talagang kinulit, hindi po tinantanan ni Senator Marcoleta na dapat siya talaga ipatawag at imbitahan yung dalawa. At ngayon, mga kababayan, eto na ho. Eto na, may sinasabi na po itong Senator Ping Lacson na kung saan ay iimbitahan na. At tila lumambot po ang pananaw at posisyon ni Senator Ping Lacson. Ngayon po ay iimbitahan na. Ito pong si, ngayon dating congressman na dati kasi nag-resign na. Ito pong si Zaldico at maging ito pong si Congressman Martin Romualdez. Kasi nung una talagang ayaw Diba? Sinasabing imbitahan, hindi pwede. Talaga ngayon at medyo kumambyo ng konti ang sabi ay sige, pwede na imbita dahil siya hindi na congressman at tayo kay Romualdez naman ay ipapadaan sa tanggapan po ng House Speaker, si Speaker Bogie D. O yun ho, at least talagang makakasipot na ho itong dalawa. At para siyempre masagot nila yung mga tanong. Ito ho, panoorin ho natin itong report
na kung saan ay may binabanggit na ito pong si Senator Ping Lacson na iimbitahan na nila si Saldico at Congressman Martin Romualdez. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, ang report. Former House Speaker Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico will be invited to the next hearing of the Senate Blue Ribbon Panel's probe into anomalous flood control projects. In an interview on Tuesday, September 30, Blue Ribbon Panel Chair Senator Ping Lacson says the committee will already send out invitations to Romualdez and Co. even as they finalize next hearing schedule. Lacson stresses that this should debunk the perception that the Blue Ribbon Committee is targeting, favoring, or even protecting some personalities. In the case of Romualdez, Lacson says the invitation will be coursed through House Speaker Boji D in observation of inter-parliamentary courtesy between the two houses of Congress. For Co, Lacson says the invitation letter will be sent to his address. Co recently resigned from his post as a Co Bicol Party List representative in the House of Representatives. He is currently out of the country for medical purposes. According to Lacson, if Co does not show up, the panel can issue a subpoena against him or even cite him for contempt and order his arrest if needed. At a Senate Blue Ribbon hearing, contractor couple Curly and Sara Discaya named several lawmakers who allegedly asked for and received kickbacks from infrastructure projects after their firms were able to bag government contracts. Curly Discaya also claimed that lawmakers asked for a 25% cut for Co and Romualdez. Both Co and Romualdez have denied the accusation by the Discaya couple. O, ayan po, yun po nga napanood at yun no, nagbago na ho at tila nagbago ihip ng hangin. So, iimbitahan na raw po ng Senate Blue Ribbon Committee ito pong sina dating Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. O, yun ho, importante at pinakamain naman para para sagutin nila yung mga dapat na yung dapat nilang sagutin sa mga napakarami hong tanong. Na dapat ho magbigay linaw po sa ating lahat dahil sa siyempre kung saan ba nangyari o saan ba nanggaling ito hong usaping ito na grabe ho ang tindi po ng ng anomalya katiwalian dito po sa mga flood control projects. Ayun ho. At samantala ito pong si Congressman Zaldico ay tuluyan ng nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kongresista, mga kababayan. At lumilitaw na mukhang talagang sa ganito ginawa niya. Hindi na ho niya inintay na magkaroon po ng desisyon ang House Committee on Ethics. At kasi wala na, kusa na ho nag-resign . So nawala na po ng jurisdiction ang House Committee on yung Ethics Committee dito po kay Congressman Zaldico dahil sa nag-resign na po siya. So wala na po mutin academic na yun. Kaya mangyayari ho ay wala na. Pero sa aking pananaw mga kababayan, dahil sa pag-resign niya ni Congressman Zaldico, mukhang wala na po siyang plano na bumalik pa ng Pilipinas, di po ba? Kasi bilhin mo, nag-resign ka na. At alam nyo, bihirang-bihira na ganyan mangyayari na mag-resign ka, no? At kasi iyan ay isang napakalaking impluensya, congressman ka, di po ba? So, yun nag-resign na ho siya at ibig sabihin yan ay mukhang malabo nang umuwi. Ito pong si Zaldico. At marahil magtatago na ho yan sa mga bansa. Pwede, mga bansa na wala ho tayong extradition treaty. O yun ho. At total, hawak-hawak niya naman yung napakarami, limpak-limpak na pera para siya po ay makapagtago sa batas dito po sa ating bansa at higit po sa lahat ay manatili, magbuhay hari pa rin doon kahit na may kinakarap na kaso dito sa dami mong pera na nakuha niya. Pero dito kung talagang hindi na po siya uwi, mga kababayan, ay magiging senyalis po ito na parang guilty na po siya, di po ba? Kayo ho, anong pananaw niyo ho rito? Kasi ako pananaw ko rito, magmumukhang guilty na, inaamin na ang guilty. Ito hong si Congressman Zaldico. At higit po sa lahat ay maaring dito po ay sabihin natin baka umiiwas o baka sinabihan na rin siya ng kanyang mga boss, sige, huwag ka na umuwi rito. Baka magkalaglagan pa maidawit mo pa kami, di ba? Kasi baka pwede idawit May mga sinasabi na hindi gagalaw yang si Zaldico kung walang boss.
walang nag-utos sa kanya. Tauhan din yan. Alam niyo na kung sino ba sa tingin niyo. Kasi ang sinasabi, tinuturo, ay ito pong si dating Speaker Martin Romualdez. Kayo po, ano pananaw niyo sa ating mga viewers? Dito po, uwi pa ba si Zaldico o hindi na? Wala, nag-resign na. Tapos biglang nagbago naman ang isip po ngayon ni Senator Ping Lacson. Iimbitahan na raw po itong si Zaldico at maging itong si Congressman Martin Romualdez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sige, magbigay na po kayo ng komentaryo. At para po sa ating dito issue na pinag-uusapan ngayon. Sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito po ang ating mga diskusyon. Kayo, ako ang pananaw ko rito, talagang wala na, hindi na babalik yan si Zaldico dito po sa Pilipinas. At magtatago na yan dahil sa may iniiwasan siya na baka maidiin niya. At maituro na sinasabing posibleng mastermind na hindi lang kay Speaker Romualdez o baka may mas mataas pa. Mga kababayan. Pero, baka umabot mismo yan kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ang gagawin lang natin, mga kababayan, aanbangan natin kung ang hakbang ni PBBM ay talagang tutulungan na gagamitin kanyang kapangyarihan na maibalik sa Pilipinas itong si Zaldico. Yun, pwedeng siguro magdadalawang isip tayo na kasama o kasabot itong Pangulo dito po sa issue ito, mga kababayan. Pero kung siya po'y mananahimik at hindi niya pakikialaman itong mabilis na pagkaka-aresto at pagpapauwi kay Zaldico dito sa Pilipinas, iisipin natin, di po ba? Baka meron siyang alam dito. Ganun po ang magiging implikasyon ng usaping yan.